Good afternoon, Director J. De La Fuente. Balita ko po, meron po kayo nahuli na gumagamit ng PWD. Illegal na paggamit. Alam mo, no, nung dumating ako dito sa Manila Department of Social Welfare, pinabusisi ko yan. At marami akong nakita na reklamo na paggamit ng mga peking ID, na PWD ID, tsaka solo parent ID. Siguro, sa kadahilanan na meron, na-enjoy nila yung pribilehiyo na discount, a priority, yung 20% discount, at siyempre meron din payout to, yung allowance, may mga allowance din yung PWD natin, tsaka solo. Kaya pinabe-verify ko ngayon lahat ng mga peking ID, lalo na ng PWD IDs. Director, matanong ko lang, magkano ba yung allowance na yun na ibinibigay? Nagbibigay dyan ng 500 monthly allowance sa PWD. Katunayan nga, nung dumating kami dito, meron pang hindi na ibibigay na allowance yung nakaraang administrasyon. Mula January 2025 hanggang June, hindi pa na ibibigay ng nakaraang administrasyon. At kami naman, siyempre, kami na ngayon ng administrasyon, akapin naman namin yon at gagawa naman namin ng paraan yun. May mensahe po ba kayo sa mga peking gumagamit ng PWD? Yung mga gumagamit ng peking PWID, ako na mismo nagsasabi sa inyo, katulad niyan, mayroon na ngayon mga nagkakalakas loob, no, na mamamayan na napupunta sa amin, nagsusumbong sa amin na merong mga gumagamit ng peking PWID. Katunayan, merong isang nag-email sa amin na isang estudyante, mag-aaral, na naglakas loob siya, na nag-email siya na gusto niya mag-report at kumonsulta sa amin kasi hindi niya matiis. Siyempre, itong bata may dignidad at may respeto sa sarili, hindi niya matiis yung mga ibang kaeskwela niya, ha? Mga mag-aaral, ha? Na siguro mga edad nasa 20 pataas, 20 to 21, siguro nasa kolehiyo na yan, na gumagamit ng peking PWD ID. At ito ngayon, pinaiimbestigahan namin at inaalam namin ngayon lahat ito, at meron din dito nag-report na upon verification, nalaman namin nung nag-verify siya rito na peki pala yung PWD ID ng kapatid niya. Kasi ngayon, gusto ko sana ipanawagan, no, ang PWID, solo parent ID, libre po yan. Wala pong bayad dyan dito sa Maynila. At kahit saang lugar, walang bayad dyan. Pati yung mga booklet, libre po yan dito sa Maynila. At kung meron po na magtatangkang mag-alok sa inyo, magbenta sa inyo sa labas, peki yan. Kasi ang PWID makukuha lang dito sa tanggapan namin sa PIDAW Office, at sa mga district office ng Manila Department of Social Welfare. Sir, tanong ko lang, paano po ba, if ever po na mahuli yung mga gumagamit ng PWD ID, ano yung kaukulang parusa? At tanong ko lang din, sir, kung meron na po bang nasampulan na nahuli? Meron nang nasampulan na nahuli dyan, at meron ang existing na nasa korte ngayon na hinihiring, no? Isang gumamit at isang gumawa ng PWD, no? At ito, kung sino man ang mahuhuli na gumagamit ng peking ID at gumagawa ng peking ID at nagbebenta, meron to pananagutan sa ilalim ng revised penal code, yung falsification of public documents, ng mga papeles, yung mga pinapalsify niya. At the same time, meron siyang Republic Act, baka din nila, merong Magna Carta for Persons with Disability, yung Republic Act 7277. Dito meron tong kalakip na parusa o multa. Meron siyang multang 50,000 hanggang 100,000 at pagkakulong ng 6 na buwan hanggang 2 taon o parehas po pwede. Sir, paano po mabe-verify na legit yung PWID at saka saan po nire-register po ito? Unang-una, ang isang PWID ngayon dapat rehistrado na sa DOH. Kasi meron siyang 16 digits eh. At pagka pumunta ka sa mga kainan, sa mga Mercury, meron silang DOH website. Itatype nila doon, pupunta sa website, titignan nila ngayon. Pag nakita nila ngayon na hindi nakarehistro, ma'am, sorry po, di po kayo nakarehistro. Kasi kailangan po DOH register na po tayo para ginawa to ng DOH para na rin maiwasan yung mga peking ID. Ngayon, pag hindi ka nakarehistro, hirap kang magamit na yung ID mo. Kailangan mo bumalik ngayon dito sa amin. Kasi kami lang merong account, ang Manila Department of Social Welfare, meron kaming mga account na direkta sa DOH na kami nagre-rehistro ng mga digits o ng mga ID ng PWD. At pagpunta mo rito, sa records namin, wala ka, pero may ID ka, pwede yun. Kasi paano ka na-issue ng ID na hindi ka nakarehistro dito sa tanggapan namin? At mula nung June 2025,
meron na tayong 47,000 PWDs. Kasi ang PWDs natin dalawang klase. Isang minor, yung sa bata, at isang adult. Ayun. Sir Jay, ano po ba yung pinapakita nyo kanina sa papel? Ito dahil nga sa lumalalang paggamit, pagbebenta ng faking ID, nananawagan kami ngayon sa publiko at nananawagan kami sa lahat ng mga barangay official na ipinagbibigay alam namin na ang PWD ID ay makukuha lamang dito sa PDAW namin under ng Manila Department of Social Welfare dito sa City Hall at sa mga district office namin na 6. Ngayon, yung ibang ID na meron magbebenta sa inyo at mabibili sa labas, fake po yun. Hindi po sa amin yun at hindi po nakarehistro yun. Mache-check at mache-check po namin yun. At kami naman po, nananawagan din kami sa mga establishmento kung meron gumamit ng faking ID at meron kayong doubt o meron na kayong hinala na fake ito, lalo na kung hindi nakarehistro sa DOH kung paano, no? Makikita naman nila yon. Ipagbigay alam nyo na sa amin, makikita nyo naman yung pangalan doon, tsaka yung number, ipagbigay alam nyo kagad sa amin at para ma-verify namin dito at malaman natin at matignan natin at matukoy kung sino yung taong gumagamit ngayon. Sir, babala po para sa mga gumagawa at gumagamit po ng faking ID. Opo, babala po para sa mga gumagamit ng faking ID at babala po para sa mga nagbebenta ng faking ID. Tigilan nyo na po yan. Hahabulin po namin kayo dito sa Manila Department of Social Welfare. Ngayon ho, nire-revisa ko lahat, tinitignan ho namin lahat na nakarehistro sa amin. At ngayon po, natutuwa kami kasi meron na mga tao naglalakas loob na pumupunta sa amin. At siyempre, pinoprotektahan din namin, no? Naglalakas loob na itinuturo na ngayon kung sino yung mga nagbebenta, sino yung mga gumagamit ng faking PWD IDs. And yun lang, Director Jay. Maraming Yun salamat lang po at maraming salamat po sa inyo lahat.